Pinapaalala ng Department of Health sa publiko na maging malinis sa kapaligiran para makaiwas sa sakit. Pero yung ilang barangay health center na binisita ng GMA News, naku, ipasimuno pa yata sa pagbabaliwala sa paalala. Pasintabi po sa mga kumakain sa inyo dyan. Hindi po kaaya-aya ang ilang video na inyong makikita. Nakatutok si Cesar Apolinario. Kapag may tawag ng kalikasan, lumalayo pa sa compound ng Quezon City Health Department ang mga aplikante na kumukuha ng health certificate. Hindi raw kasi pinapagamit ang CR ng departamento na nangangalaga sa kalusugan ng syudad. Ang alam ko po, hindi po pwede. Bakit ganun? Pinasiya lang po kami sa amin. Hindi ko po alam. Sa labas pa. Opo. Hindi nyo tinanong kung bakit. Hindi po. Basta tinuro lang po kung saan kami pwede mag-CR. Public po yan eh. Para ko sa lahat yan eh. Dapat pwedeng gamitin. Oo, pwede yung gamitin. Sinubukan ng aming assistant cameraman na magpaalam para mag-CR. Nang sabihing taga-media, sakalang hinanap ang susi at napayagan din siya. Hello, kuya. Aminado ang City Health Officer 3 ng Quezon City na talagang hindi ito pinapagamit sa mga aplikante ng ahensya. Madalas din na nababaraduhan at madalas ang nakikita ay mga sputum cups, mga papel at kung ano-ano pa, may mga basahan pa na siyang nagiging dahilan nung pagkabara. Aplikante lang daw ang bawal pero open ito sa mga hindi kumukuha ng health certificate. Pagsasabihan daw niya ang mga gwardya na ipagamit ang CR sa mga nangangailangan nito. Sa Caloocan City Health Department naman, open sa publiko ang CR. Pero ang problema, marumi ang sahig, pati ang basurahan. Ang toilet bowl nang gigitata rin. Madalas ding nagpapakalat ang DOH at mismong Health Department ng bawat syudad ng impormasyon tungkol sa pagsugpo ng dengue. Pero sa CR ng ahensya, may naipong tubig sa isang lata na tila matagal nang nakaimbak. Kahit ang mismong entrance ng departamento, maraming nakatambak na medicine box sa sagabal sa mga tao. Sabi ng mga gwardya, wala raw paglalagyan pero nakalinya ng ilabas sa mga kahon para i-deliver. Ilang beses namin pinuntahan ang opisina ng health officer para kunan ng pahayag pero wala raw pwede magsalita sa ngayon. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Glyza De Castro dahil ngayong gabi na ang pilot episode ng pinagbibidahan niyang telefantasya, ang Grazilda. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Hindi ako papayag. Matinding sakripisyo daw ang ibinuhos ng cast and crew para mapaganda ang telefantasyang Grazilda. Costume pa lang, talaga namang masusing ni research at idinisenyo. Pati location, napunta pa kami ng Baguio, ng Pampanga, ng kung saan, Bataan. And hindi madali, pero masaya naman yung proseso. Hindi na natuloy ang bakasyong pinaplano ni Glyza De Castro mula nang matapos ang diva. Agad daw kasi siyang nag-prepare sa role niya bilang Grazilda. Pero okay lang daw dahil hindi niya raw maipagpapalit ang pagkakataong ito na itinuturing niyang isang malaking blessing. Nung una lang na shock pa ako na ganito pala, ay hindi ako sanay. Pero unti-unti na-embrace ko naman yung trabaho at nag-e-enjoy ako. Malaki raw ang kaibahan ng pagiging kontrabida niya sa diva sa ipapakita niya sa Grazilda. Si Grazilda, may pagka-comedy din, aapihin din, yung ganon. Halo-halo eh. And makulit din siya eh, yung ganon. Hindi naman siya, kumbaga, papaapi. Lalaban din siya. Mamaya na ang simula ng Grazilda matapos ang Survivor Philippines Celebrity Showdown. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Survivor host Richard Gutierrez at castaway Solen Yusaf. Nagde-date daw? Tutukan yan mamaya. Mike? Salamat, Pia. Balikan po natin mga kapuso yung balita tungkol doon sa sanggol na itinapon sa basurahan ng isang eroplano ng Gulf Air. Sa puntong pong ito, hindi pa po tiyak kung saan bansa siya maging mamamayan o magiging mamamayan. Yung tinatawag na citizenship ng bata. Kasi sa eroplano po siya ng Gulf Air isinilang, kaya ngayon posible na ideklara siyang mamamayan o citizen ng United Arab Emirates at hindi ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Moro. Wala ba tayong pagkakaya? Wala tayong... May pangalan ng lumutang sa pagkakakilanlan ng ina ni Baby George Francis Di Maano pero hanggang wala pang ganap ng kumpirmasyon. Palaisipan pa sa Department of Social Welfare and Development kung anong nasyonalidad ng inabando ng sanggol. Sasailalim daw muna si Baby George sa DNA testing. At the moment, stateless ang kanyang condition, no? And until we are able to establish
where the origin really of the baby is, dun lang natin malalaman. Galing sa Bahrain ang Gulf Air Flight 154 kung saan nakita sa basurahan nito si Baby George. Pinaniniwala ang sa loob na ng eroplano siya iniluwal ng kanyang ina. Kaya bukod sa hindi pagganap na natutukoy kung sino ang kanyang mga magulang, posibleng issue rin ngayon ang citizenship ng sanggol. Kung Pilipina ang kanyang ina, wala nang debating Pilipino rin si Baby George. Pero kung hindi matutukoy ang kanyang ina at ang lahi nito, posible kaya maging Pilipino ang nationality ni Baby George. Pagka hindi namin ma-establish, meron kaming sistema na tinatawag na declared as foundling, yung ibig sabihin inabandona. So they take on the nationality of a Filipino. Gayunman, ayon sa international law, itinuturing na ekstensyon ng isang bansa ang kanilang mga eroplano. Kaya sakaling igiit ng Bahrain ang custody kay Baby George dahil sa Gulf Air siya ipinanganak, pwede mag-apply sa kanya ang batas ng Bahrain na nagsasaad na automatiko lamang na Bahrain national ang isang sanggol kung isa sa kanyang mga magulang ay mamamayan nito. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan ng Bahrain sa Pilipinas sa ngayon. Wala pa rin nagkiklaim kay Baby George pero kung sakali daraan sa striktong proseso ang mga magkiklaim bukod sa DNA testing. Kahit na ma-establish na ito ay nanay or tatay, kailangan pa rin naming tasahin or evaluate kung may kakayahang alagaan talaga ang bata. Huwag nating kalimutang inilagay niya sa garbage can. Inilagay niya sa garbage bag. So, wala sa tamang pag-iisip yung kung sino man ang naglagay doon. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, pwede makulong ang isang tao ng 6 na buwan hanggang 6 na taon na nagtapon ng sanggol na may edad 3 araw pababa. Kung lampas 3 araw na ang bata at namatay ito, habang buhay na pagkakabilanggo ang parusa rito. Kung may mga buntis ho ngayon o may mga nanay na may sanggol na nakikinig na hindi na nyo kayang alagaan o hindi nyo kayang buhayin ang inyong mga sanggol, dalhin lang nyo po sa kahit anong DSWD office or sa simbahan o anuman yung inyong pananampalataya o sa inyong kamag-anak na handang mag-alaga. Ang punto ko, meron at merong mag-aalaga po ng bata. Huwag ho niyong ilalagay sa panganib ang buhay ng inyong mga anak. Sa ngayon, sabi ng DSWD, marami na raw ang tumatawag na gustong umampon kay Baby George. Tinalikuran man raw siya ng kanyang ina, marami pa rin nagmamahal sa kanya at handang bigyan siya ng kalinga ng tunay na pamilya. Ang naging kapalit naman nun, yung dami ng taong nagmamahal naman sa bata. Parang ang daming mga taong gustong alagaan siya, gusto siyang mahalin, gusto siyang arugain. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Triplets ipinanganak sa Kidapawan City. Mga diver, kabilang ang ilang GMA News reporters, naghakot ng basura mula sa dagat. At Kapuso Stars, tinilian sa pag-iikot nila sa iba't ibang probinsya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.